morning. Sorry, I was late. Kasi, good morning kasi, medyo, doon ako, hirap kumina, sakit ang dibdib. So, medyo pinalipas ko muna. Kaya na kami dumating. So, hindi ko lang kung sabihin ko eh. First, na-diagnose si Dr. Hozo. Sa breast cancer. And ma-diagnose yun. Before going to Dr. Hozo, hindi ko nagkakilala ibang doctors, no? Although hindi sila oncologists, siyempre more or less, alam nila yung putmasis. So, pinakita lang sila ng kaibigan na doctor. Sabi sa akin, don't you worry, Lai. At your age, it's very rare na maging malignant. Bata ka pa. Pero deep down inside me, alam ko na cancer na yun. Sa iba yung pakiramdam ko eh. So, ito kami kay Dr. Hozon. First time, no? Dinayopsi niya, sinabi niya yung result. Sinabi niya, sa akin, accepted ko naman agad dahil before going to him, alam ko na eh. Hindi ako masyadong apektuhan, no? At saka, inisip ko nun, para sa akin, ang cancer, parang ordinary sakit. Kapag kinimo ako, tapos na. Nagkaling ako. So, gano'n naman ang nangyari. 6 months of chemotherapy. Okay lang. Wala akong chat, although family ko, naapektuhan. Especially, papa at mama ko kasi youngest ako, no? Pero sa akin, wala pa rin. Pero after 4 months of chemo, nagtulog ang buhok ko. Yun. Doon, para sa akin, it's more distressing yung nawala ka ng buhok. Kaysa nung nagka-cancer. Yun ang aking nun. Wow, labo! Wala na akong buhok. Doon gumising ka isang umaga. Itong buhok mo, nasa pillow mo. Hindi ko matanggap yun. Yun hindi ko matanggap. Kasi mas visible eh. Magtataka ang mga tao. Ba't yung babae kalbo? Yung babae ganon. Diba? Samantala, yung cancer, mali ba nila kung nakatayo ka, mali ba na may cancer ka? Eh kung kalbo, kawawa naman yung babae, oh. Bata pa, kalbo na. So, mas nasaktan ako noon. Pero after 6 months of chemo, yun na nga, gumaling ako. Pero after a year, nag-recur. Ganun na naman. May feeling ako. Before ko nakapayang recurrence dito sa leg ko, one night, nagising ako, no, na ang sakit ng dito ko sa bato. Sabi ng sister ko, high blood ka. So, kala ko high blood na, no? February this year, nagising na naman ako. Madaling araw, sobrang sakit. Pinapa ako dito ko. Nakapako na yung mga buko na naman ako. So, alam ko na naman na, ito na naman to. Umulit na. Punta kami kay Dr. Hozon, pinayopsi. So, alam ko na naman kahit na hindi sabihin sa akin, alam ko din na recurrence yun. Wala ka rin sa akin, hindi pa rin ako masyado na-apektuhan. Sabi ko, after chemotherapy, definitely, gagaling na naman ako. So, ganun pa, sabi ko sa husband ko na, virtue na, kasi may car ako na pinagbili. Tapos, nagkasakit
I get well, you promise you will buy me another car. Yung pa sinasabi ko. So, sa pagaling ka, sabi naman niya, by June, tapos na chemotherapy ko. Kaya ko na naman mag-drive. So, kala ko, ganun kadali na pag nag-chemo, galing ka kagad na naman. Yung parang ordinary sakit. Tapos ka mag-take ng medicines, gagaling ka. So, tas, by June, instead of getting well, parang lalo nag-deteriorate yung health ko. Andiyan from here to there, hindi ko kaya yung karet, hinitingal ako, hindi ako makahinga, hindi ko na kaya maligo mag-isa dahil pag nag-ano ko, shower, hindi ako makahinga, doon ako na-apektuhan. Doon ako nagtanong, ba't ganon? Nakukuha nga ako na chemo, at ganito, instead of gaining my health, parang nag-deteriorate to the extent na pinabili na ako ni Dr. Bosso ng oxygen sa bahay. Kasi nangyayari nun, parang nag-in and out na ako dito sa hospital. Sabi ni Dr. Bosso, ayoko ako sa hospital. Sabi, bumili ka na lang ng oxygen tank mo para sa bahay. So, that was the time na na-depress ako, no? Hindi ako makabaho sa kama. Papunta lang sa salas, hinihingal ako. Personal things na dapat mong gawin, hindi mo magawa ng sarili lang. Kailangan tutulungan ka ng ibang tao. Napakasakit. Tapos, just to think of it na, at the age 27, ito na, parang nasa prime years pa lang ako, no? Parang I'm just starting to enjoy my family life, having my own family. So, gano'n na lang, doon sakit. Doon ako na-depressed. I was really down that time. And then, completely stop yung chemo, nag-steroid ako, tapos nag-chemo na naman. Pero ngayon, accepted ko na naman na sa akin, okay lang kung ano mangyari. Isip ko nga, mas maswerte pa rin tayo, no? Na nagkasakit. Kasi, we have time to repent, no? To change our ways. During those times na nakahiga lang ko, doon ko naisip na, madami din ako sinayang na years, no? During those days na I was healthy, I was strong, and ginagawa ko those times. Barkada, parties, kahit kayo mag-asawa, kahit mag-asawa na kami, lahat ginawa ko, attend ng party dito, puro socials lang. So, at least now, that I am sick, I can say naman na I'm healthy in spirit. Katulad din ang husband ko, ganun din. Parang, that change ang buhay namin. Mas importante na sa amin ang spiritual. Hindi katulad doon ayun nga yun. Sosyalan, ganun na. Pero ngayon, although minsan masakit, no? Kasi isipin na lang na parang ngayon kami nag-grow spiritually as one family. And then, I'm sick. Hindi namin alam kung hanggang kailan ako. Masakit pa rin, pero nasa kanila na alam ko. I have 2 kids, 2 girls pa naman.
ang liliit pa. Mahirap tanggapin, pero now we turn to Him. Okay lang kung ano mangyayari. Now, I've stopped having my session of chemotherapy. Kasi, according to Dr. Rodon, I am weak right now. Hindi ko na kakayanin ng another session of chemo. So, I'm just depending on my hormonal therapy and cooking. That's all.